tayo ngayon guys. May babala si kaibigan. Sa lahat po ng mga kababayan po nating mga Pilipino dyan sa Europe, kung tinatamaan man kayo ng heat wave o sobrang init ang panahon, mag-ingat at maghanda. Pakinggan po ninyo, mayroon po kami ituturo sa inyo para hindi kayo matulad sa nangamatay. Ilang libo na po ang namatay mga idol. Kaibigan. Yun po ang nakita niyo kaibigan. Guys, may nakita si kaibigan na mayroon po mga Pilipino pa dyan na posibleng mawala kung hindi mag-ingat. Ito lang po ang masabi ko. Kailangan po ninyo uminom ng maraming tubig para hindi kayo ma-dehydrate mga idol. Delikado po ang ganong pong klaseng panahon. Kapag nasobrahan sa init, ang katawan po natin bumibigay sa sobrang init, hindi tayo makahinga ng maayos. Kaya nag-alala si kaibigan sa mga Pilipino, kailangan po na mag-inom ng tubig na marami. Sabi ng ating kaibigan, kung hindi po daw maano yung panahon dyan, kung magpapatuloy ang sobrang init, umuwi muna kayo. Nag-alala si kaibigan para sa makaligtasan po ng ating kababayan, ng mga Pilipino. Ayaw po ng ating kaibigan talaga na may mga Pilipino na mapahamak. Salamat ninyo. Salamat sa lahat ng mga makapag-share nito. Maraming salamat mga idol. Natakot si kaibigan na yun po ang sakuna na masasagupa ninyo dyan. Wala man pong naitala na lindol dyan at bagyo. Hindi man masyadong mga balita dyan na mga bagyo at lindol, wala. Pero ang heatwave mga idol talagang delikado, lalo na pag kunti na lang ang tubig na source. Kapag mataas ang init o El Nino mga idol, talagang ang tubig maghubas na. Darating ang panahon dyan na mawawala ang source ng tubig. Tandaan nyo yan. Tama. Hanggat ngayon mga idol, wala pang nangyayaring pagbabago dyan na masama tulad po ng tubig. Kung malakas pa yung tubig, kailangan makapag-imbak kayo. Huwag kayo magpakampante. Mahirap magkaubusan. Balitang balita ngayon, paubos daw ang electric fan at ang aircon. Kaya nakakabahala po ito, pakinggan mga idol. Diba? Tama si kaibigan. Guys, walang ibang makapagbibigay sa atin ng magandang advice kundi ang ating kaibigan ngayon. Talagang aktual. Before po kayo magpunta sa mga trabahoan mga idol, huwag po natin kalimutan magdala ng tubig. Dahil ang tubig, yan po ang pinakamalaking tulong sa ating katawan. Mga idol, mag-ingat po kayo. At sana walang mangyayaring masama sa mga kababayan natin mga Pilipino dyan. Tandaan po natin ngayon, kanya-kanya na po ang nasasagupa natin ng mga kalamidad. Saan man sulok tayo ng mundo ngayon, lahat po tayo nakakaranas. Alam na po ninyo kung anong nangyayari dito, kasi sa sobrang dami nating mga kasalanan, ito na po ang parusa. Disiplina po ito sa atin. Kung hindi tayo mag-ready at magbago, talagang nakakaawa pagdating ng panahon. Ito na po ang mga sign mga idol na malapit na talaga na magpakita ang ating Panginoon. Sanabi ng ating kaibigan itiit, ang pinag-alalahan lang po namin itong pumasok sa aming kaharian. Kung mangyari man na mawalan ng source sa tubig, talagang maraming taong mamamatay at maraming tao na hindi na po makapagpapatuloy
sa pagpa-farm dyan sa lugar na yan. Kung ngayon po ang mangyayari, talagang nakakaawa ang mga tao kapag tinatamaan po ng ganyang sakuna. Imaginin po natin, libo na ang namatay sa init po dyan sa Europe. Kaya nakakabahala ito. Natatakot si kaibigan, baka may mga Pilipino pa tayo, mga kababayan, na mapapano. Mga idol, walang hangad, walang ibang hangad si kaibigan. Ang sa kanya lang mapaligtas kayo at hindi mapapahamak. Mag-ingat tayo sa mga masasamang tao ngayon mga idol. Sa Pilipinas, grabe ang patayan. Mag-ingat tayo sa kalamidad, mag-ingat tayo sa mga sakit, mag-ingat tayo lahat po. Ingatan po natin ang ating sarili. Maraming salamat sa inyo kaibigan. Salamat sa mga patuloy niyo pagsuporta. Guys, ang Europe, kung magpapatuloy po ang init dyan, sabi ng ating kaibigan, may advice po sa kaibigan, kung may mga Pilipino tayo dyan na hindi na po kaya talaga ang katawan, no? May mga sakit po kayo na hindi nyo kaya ang init, umuwi muna kayo dito sa Pilipinas dahil mas okay pa dito ang panahon natin mga idol.